Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Empleyado ng isang fast food sa Makati, pinuri matapos alalayang kumain ng isang customer na walang mga kamay. Aso naging tindero sa isang sari-sari store sa Las Piñas, viral. Pagkatuto ng mga bata sa Pilipinas, patuloy na bumababa ayon sa EDCOM2. Water bankruptcy maaaring maranasan ng mundo ayon sa United Nations. At viral video ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo na hinagisan ng tela sa gitna ng isang parada, kinaaliwan. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, umani na papuri sa social media ang empleyado ng isang sikat na local fast food chain matapos makuhanan sa video na inaalalayan sa pagkain ng isang batang may kapansanan. Ang empleyado, matyagang pinaghimay ang batang walang mga kamay na masayang naghihintay para sa kanyang fried chicken. Ang video na kumurot sa puso ng publiko. Silipin sa aking report. Paborito ng mga Pinoy ang pagkain ng nakakamay. Mas natural, mas lasap ang lasa ng ulam. Pero paano kung wala ka ng mga kamay na para sa iba ay natural na biyaya? Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Kaya gano'n na lamang ang pagkaantig ng netizens sa video na isang empleyado ng isang sikat na fast food na matyagang pinaghihimay ng pritong manok ang isang bata sa Comembo sa Taguig. Ang batang walang kamay, masayang nakikipagkwentuhan sa crew na kinilala sa pangalang Howard, na makikita ring masaya sa kanyang ginagawa. Kwento ng uploader ng video na si Ju, inalalayan ng empleyado ang bata kahit na hindi naman ito obligasyon na tumulong. Mabilis namang umani ng papuri mula sa mga netizen ang kabutihang loob ni Howard na anilay patunay ng maayos na customer service at malasakit sa kapwa. Sa katunayan, mukha na raw magkapatid ang dalawa sa kung paano nila pinakitunguhan ang isa't isa. Patunay raw ito na hindi lang saya ang hatid ng sikat na fast food brand na ito, kundi kwento rin ng malasakit at kabutihan. Kwento naman ng isang nagpakilalang customer, mismong si Howard daw talaga ang nagpupumilit na tulungan ng bata maski bago pa man ma-upload ang viral video. Nakatakda naman daw itong gawaran ng pagkilala mula sa pamunuan ng fast food chain dahil sa kanyang ginawa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwento, viral sa social media ang video na isang sari-sari store sa Las Piñas kung saan isang asong mistulang nagbantay at nagtinda sa pwesto. Sama-sama tayong maaliw sa cute na tindero na yan sa trending report ni Mili Borja. Naging viral sa social media ang isang nakatutuwang video ng isang sari-sari store sa Las Piñas, kung saan isang aso ang mistulang nagbantay at nagtitinda sa pwesto. Ibinahagi ng TikTok user na si @JXChu ang video kung saan makikitang may isang lalaki na bumibili ng paninda sa isang sari-sari store habang ang aso ay nakatayo sa likod ng counter na para bang siya ang tindero.
Habang itinuturo ng lalaki ang gusto niyang bilhin, lumika ito ng ilusyon na ang aso ang kausap niya na siyang ikinatuwa ng maraming netizens. Ayon sa uploader, lumabas lang ito saglit at ang aso niya na ang nagbantay ng tindahan. Nilagyan din niya ng caption na hindi marunong magtinda yan. Umabot na sa mahigit 6 na milyong views ang video, kasama ang halos 900,000 likes at 35,000 saves sa TikTok. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, sabi nila, education is the key to success. Pero paano kung ang sistema ang tila hindi sumasukses? Lumalabas kasi muli sa datos ng Second Congressional Commission on Education na patuloy ang pagbaba ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagkatuto, pagtungtong ng ikatlong baitang. Ang nakababahalang lagay ng ating mga mag-aaral, alamin sa report ni Dustin Bayog. Bumababa ang kakayahan pagdating sa skills at proficiency ng mga mag-aaral pagtungtong nila ng grade 3 hanggang senior high school. Ito ang lumalabas sa datos ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 ng Department of Education o DepEd mula taong 2023 hanggang 2025. Nakasa dito na 70% sa mga mag-aaral ay hirap pa rin sa foundational skills pagdating na ikatlong baitang. Ilan dito ay ang pagkilala sa mga letra at tunog, pagbabasa ng mga karaniwang salita, pagintindi sa mga maikling talataan at ang pagsagot sa mga simpleng number problems. Ayon sa EDCOM, 30% lamang sa mga grade 3 learners ang may tuturing na proficient at highly proficient sa mga nasabing skill set. At mas nakababahala ay mas bumaba pa ito pagdating ng grade 6 kung sa 19% na lamang ang masasabing proficient, habang bumagsak ito sa 1.36% pagsapit ng high school at 0.4% pagdating ng senior high school. Ibig sabihin, 14 sa bawat 1,000 grade 10 students at 4 sa bawat 1,000 grade 12 students lamang ang kaya magpakita ng kakayahan pagdating sa problem solving, communication at data evaluation. Samantala, nakikitang dahilan dito ng EDCOM ay ang bigong pagmaster ng mga mag-aaral sa kanilang mga foundational skills sa kanilang mga unang taong pag-aaral bago sila hirap sa mas mahirap na mga curriculum. Para sa Deezer HTV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, nahaharap na raw ngayon ang ating mundo sa tinatawag na New Era, kung saan lubha ng magkukulang ang supply ng ating tubig. Ayon sa United Nations, sa labis na polusyon, pang-aabuso at pagkatuyo ng mga anyong tubig, hindi nasasapat ang deklarasyon ng water crisis. Ang buong detalye sa report ni Rovic Manuel. Tubig ang isa sa pinakamahalagang bagay na mayroon tayo at kailangan natin upang mabuhay. Pero dahil sa labis na pang-aabuso, maaari umanong bilyong-bilyong tao ang maapektuhan kung ito ay magkulang. Ayon kasi sa United Nations University Institute for Water, Environment and Health, nahaharap na umano ang mundo sa tinatawag na era of water bankruptcy o lubhang kakulangan sa supply ng tubig. Maaari umano itong maapektuhan ng maraming rehiyon at makaranas ng malaking pagkawala sa natural water capital. Ayon sa UN, hindi na umano sapat na gamitin ang terminong water stress at water crisis sa nagpapatuloy na pagkatuyo ng mga ilog, lawa at deposito ng tubig sa ilalim ng lupa. Sinasabi sa kanilang pag-aaral na ito ay dahil sa polusyon, pang-aabuso, environmental destruction at climate change, kaya nahihirapang mag-replenish ng tubig ang iba't ibang natural body of water. Ang Middle East at North Africa ang ilang hotspots ng water bankruptcy dahil sa high water stress, sa klima at mababang kalidad sa agrikultura. Gayun din daw ang South Asia kung saan karamihan ay nakaasa lamang sa groundwater, sa agrikultura at urbanization. Paglilinaw naman ng UN na ang paggamit ng terminong water bankruptcy ay hindi pananakot kung hindi paghimok sa mga world leaders na magkaroon ng mas long-term solution sa problema ng supply ng tubig at mas pangalagaan ng kalikasan sa lumalalang climate change sa iba't ibang parte ng mundo. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling istorya ngayong tanghali, Viva Atisa! Yan na lamang ang pabirong hirit ng netizens matapos mag-viral ang isang video
kung saan hinagisan si Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo ng tela sa kalagitnaan ng isang parada na parabang traslasyon lamang ang peg. Ang beauty queen nabigla din daw sa mga pangyayari. Kung ano ang nangyari, panoorin sa report ni James Galange. Good vibes ang hatid online ng video ng reigning Miss Universe 2025 third runner-up Maria Atisa Manalo habang nasa isang grand parade sa Navotas City. Yan ay dahil sa kalagitnaan kasi ng parada ay may biglang nagbato sa beauty queen ng damit na para bang eksena tuwing traslasyon. Makikita sa video ang pagkagulat ng Reyna at sumagot din ng pabirong pagpahid sa kanyang braso na kalaunay nagpapapirma lang pala ng damit. Kaya naman napaka-caption na lamang si Atisa na bakit nga naman daw siya hinahagisan ng damit o panyo na para bang siya ang sentro ng okasyon. Ngunit hindi lang yan dahil may pa-special shoutout pa si Atisa dahil bukod sa damit, abay, meron pa raw naghagis ng timba. Habang humingi naman ito ng paumanhin sa mga taong tinamaan sa ulo ng mga pinamimigay nilang candies. Pabirong hirit naman ng netizens, tila may hangover pa ang mga tao sa traslasyon at inakalaro umanong Nazarena si Atisa dahil sa suot nitong pulang gown. At sa iba pang banda, nakakuha din ng video ang isa namang fur baby ang balak ding ibigay sa beauty queen. Samantala, ito'y naganap kasabay ng pagdiriwang ng 180 taong anibersaryo ng Navotas City. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.